Hey guys! Welcome back to my channel. This is Master Renz. So sa videong ito, manonood tayo kay Sir Crips na ang pamagat ay multo sa cubicle ng CR sa isang school na kuhanan. Multo ng mag-asawa sa mansion nagpakita. So, mag-subscribe kayo dito kay Sir Crips. Napakaganda ng mga video nito. Napakadigkalibre, kumbaga. Saka syempre, mag-subscribe kayo sa aking channel na Master Renz at pakiclick na rin ang bell button para lagi tayong magkasama sa panonood. So shoutout sa mga subscribers saka sa mga viewers ko dyan. Thank you so much po. So ano pang iniintay natin? Let's go sa go! Nakakatakot tong lugar na to ah. Demon in church. Nako, demon. May isang Russian ghost hunter na nag-imbestiga sa isang abandonadong simbahan na pinaniniwala ang haunted at binabahayan di umano ng isang demonyo na may anyong parang isang madre na ayon sa mga kalapit na residente ay madalas di umano Baka si nilang Balak maririnig to, na kumakanta o umiiyak at madalas din di umano itong nagpapakita sa mga taong nagtatangkang pumasok sa loob ng simbahan. At sa pag-iimbestiga nga ng Russian ghost hunter na ito, птица шуршат. Sino kaya tong Russian ghost hunter na to? May kumakanta oh. Takot to ah. Что это? Parang naiyak ah. Nakakabahan ako dito. Dandahan lang. Dandahan sa paling. Dandahan lang. Dandahan lang sa paling, please lang. habang nasa loob ng abandonadong simbahan ng ghost hunter, ay nagumpisa niyang marinig ang boses ng isang babae na mistulang kumakanta. At Nakakatakot yun yung paling-paling na yun. Mamaya paglingon nasa hapang pala eh. Yun ang nakakatakot dun. maya-maya pa ay nakarinig na rin siya ng mga tunog na parang mga nababaling sanga na mistulang may kung ano na kumikilo sa labas ng simbahan. Ay, yan na naman yung paling oh. Uy! Uy! Yan na naman tayo eh. Uy! Ayun no! Ayun nga yung madre. Patakbo siya oh. Muling narinig ng ghost hunter ang boses ng isang babae at mula sa bahaging ito ay nakita niya ang isang babae na mistulang isang madre na nakatayo lang at nakatitig sa kanya. Katakot yan oh. Totoo nga kaya
Dapat Russian Ghost Hunter siya. Dapat pinatawag niya si Timursob. Kung si Timursob yun, babatuhin niya ng asin yan. May mga ritual ng ginagawa yun. Alam ko si Timursob ganun eh. Mga napapanood ko, may mga ganun siya ritual. Palalayasin niya yung multo dyan. Sakto sa Russia pa man din. Yun ang pagkakalam ko. Pag sa Russia, Timursob ang maganda. Pag mga ganyan ang dapat tinawag niya, humingi siya ng tulong. Katakot yun ah. Kahit sino mapapatakbo din eh. Di kasi balak yun. Ang nakuhanan ng Russian Ghost Hunter na ito. Isang akayang multo o demonyo ang nagpakita sa kanya mula sa bahaging ito. Ito na nga kaya ang sinasabing demonyo na may anyong madre na gumagala di umano sa lugar na ito. Kayo, ano sa tingin nyo? Ang ghost hunter na si Franco Uy, na Franco may-ari ng TV. YouTube channel na Franco TV ay sinubukan mag-imbestiga sa isang abandonadong mansyon na nakatayo sa gitna ng isang kakahuyan sa Argentina. Sinasabing ang mansyon na ito ay pagmamay-ari ng isang mag-asawa na nagngangalang Jose at Dolores. Pero naging magulo di umano ang kanilang pagsasama na humantong sa pagpaslang ni Dolores kay Jose. Kalaunan ay Nako. pumanaw din si Dolores sa hindi malamang dahilan at ngayon ay pinaniniwalaan na ang kanilang mga kaluluwa ay patuloy pa rin na nagmumulto sa kanilang mansyon at sinubukan ngang mag-imbestiga ni Franco para mangalap ng mga patunay na ito ay totoong haunted. I just got a noise on the inside. Naka-night vision tong camera niya. Hold on, I'm gonna turn on the IR. Yung mga tunog. I just heard something. I just heard a sound from the inside of the building. I'm trying to see if I could hear it again, but I don't know if I'm going to. This place is huge. Well, I think it's huge. Looks like it on the maps, at least. What the hell is that? Yung nakakatakot yun, no? Tapos mamaya dagalan pala. I'm hearing something. Uy, hindi ano to. Hindi daga pala yan. May Hello? may hila-hila. The sound stopped. Is there someone here with me? Dyan. Uy. Huwag mo nang tawagin. What the hell is that? I can't tell where it's coming from. It might be coming from this room here. Nasa labas pa lang si Franco ng mansyon ay nagumpisa na siyang makarinig ng mga tunog na nagmumula sa loob nito. At sa kanyang pagpasok ay wala naman siyang nakitang kahit ano na naroon. Uy. Gagi, delikado yan. No? Hindi maganda yan. What was that? Katakot yung lugar. I don't want to shine the light outside. I don't know what that's about. Yung umuungol ah. That came from over here. I'm legit hearing something moaning or yelling. Oh, it's cold in here. This looks like the other room I was just in. Can you make that sound for me again? Let me know that you're here. I want you to use your energy. Patay tayo dyan. No?
I don't know who else is gonna come here to talk to you after me, because this place is in the middle of nowhere. Oh, that came from upstairs. That legitimately just came from upstairs. Listen. Jose, if that was you, can you come close to this black box in my hand? Just come close Umilaw so yan, that ay. way I know. Umilaw na. Who can Ayan. help me? I could help you. Oh, kasalitaan na. I got 2 ticks. See? Ibig sabihin ganyan, may multo na sa malapit sa kanya. I could help you. Please, staircase, do not break on me. Beautiful, thank you. I'm glad you think that's beautiful. Maganda ka daw, Franco TV. Ano ibig sabihin niya? Magandang lalaki. Oh, that's the second floor. You must help. I would love to help you. What would you like to help? What would you like me to help you with? I'm alone here. You're alone. Can you tell me what your name is? She shot me. She shot me. Ah, lalaki to nagmumulto. I'm sorry to hear that, Jose. Ay, si Jose. Sa puntong ito ay nagumpisa ng makarinig si Franco ng mga boses at nang sinubukan niyang kausapin ang kaluluwa ni Jose ay nagumpisa ng may masagap na enerhiya ang kanyang EMF meter at nagsunod-sunod na rin ang pagbibigay ng mga salita ng Ovilus. I need you to use all your energy for me, okay? I need you to tell me what is going on here. Yun lang. Nagsasalita. Hola? Hello? Somebody's here. Tapang nito ni Franco TV. Hold on, I'm gonna switch to night vision. There is not a sound outside. At all. Night vision yan. Night vision. You can see what looks like a structure back there. I want to see what's going on over there because I think there's something else in the back that I didn't really look at too much. I'm kind of hearing something as Ano well. yun? I'm kind of hearing something as well. Ayun nga, may dumaan no. Kind of hearing something as well. Ang bata. I don't know what the hell is going on. Uy! Ito nakakatakot to. Oh. I don't know what the hell that is. It legit looks like someone walking into the building. Nag-anyon. Right now, it's Silhouette na inside the tao building. ah. Habang nasa labas si Franco ng mansyon ay wala siyang kamalay-malay na nakuhanan pala ng kanyang kamera sa bahaging ito. Ang isang puting imahe na mistulang isang tao na dumaan sa pintuan ng mansyon. Hindi ito napansin ni Franco ng mga oras na ito at nagpatuloy lang siya sa kanyang paglilibot sa labas ng mansyon. At mula rito ay nakita niya ang isang itim na figura na mistulang isang babae na naglakad patungo sa isang maliit na bahay na malapit sa mansyon. Pero sa kanyang paglapit dito ay mistulang naglaho na ang babae at hindi na ito ulit nagpakita. Yung nakakatakot dyan. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuhanan ni Franco ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong mansyon na ito. Ang multo na nga kaya ng mag-asawang Jose at Dolores ang nagparamdam at nagpakita kay Franco. Kayo, ano sa palagay nyo? Kaipin yung ano natin ni Franco. May isang mag-asawa sa US ang napadaan sa isang madilim na kalsada. Ang may napansing kakaiba mula sa daanan. Agad nilang kinuha ang kanilang kamera at sinubukan itong kuhanan. Ano kaya makikita dito?
Kala ko ano. Ayun nga oh. Nakaupo. Oh, binalikan. Oh, ayun no. Andun pa din no. Makikita sa bidyong ito ang mistulang isang tao na may maputlang kulay o balat na hindi naman gumagalaw at nakaupo lang sa madilim at walang ilaw na kalsadang ito. Sinubukan pa nga itong balikan ng mag-asawa at muli naman nila itong nakita na naroon pa rin sa kanyang pwesto. Ang tanong lang eh, anong gagawin niya dyan sa madilim na this oras ng gabi? Uupo lang siya dyan, di ba? Tapos kung titignan yung itsura is, teka lang, mukha siyang maputla eh. Ayun no. Mukha siyang maputla oh, kung papansinin nyo. Di ba? Para sa akin, malaking chance na legit na multo itong nakakuhanan nila. Kasi yun nga yung sabi ko, anong gagawin niya this oras ng gabi? Di ba? Napakadilim. Bagamat maraming nagsasabi na posibleng isang multo ang nakuhanan ng mag-asawa, ay may iilan ding nagsasabi na posibleng isa lamang itong tao na miyembro ng isang sindikato at ito ay isang uri ng modus para makapagnakaw sa mga taong daraan at bababa ng kanilang sasakyan. Pero kayo, i-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinyon. Katakot yung ganun. Ang ghost hunter na si Ian na may-ari Uy. ng YouTube channel na Midwest Ghost Hunter Si Midwest ay Ghost binisita ang Hunter. isang abandonadong eskwelahan sa UK na itinayo noong 1922 at inabandona taong 2002. Sa kasalukuyang panahon, pinaniniwalaan na ang abandonadong eskwelahan ito ay haunted at pinamumugara ng mga multo. At ilan sa mga kwentong kababalaghan na nagmula rito ay ang pagpaparamdam ng di umano'y multo ng isang batang babae na madalas di umano na naglalaro at tumatakbo sa mga pasilyo. Pati na rin ang isang itim na figura na binansagan nila bilang principal dahil nagpaparamdam at nagpapakita di umano ito malapit sa dating opisina ng punong guro. Pero ang mas kinatatakutan di umano sa eskwelahan ito ay ang multo ng isang dating janitor na madalas di umano sa gymnasium ng eskwelahan na nagtataboy sa mga taong pumapasok dito. At sinubukan niyang alamin ni Ian kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. It's time to enter the haunted school. Siya hintong matapang eh. Boy. It is currently 80 degrees out here, and I've got goosebumps. Is anyone in here? There is definitely an eerie vibe in here. Is anyone in here? May tumakbo. That sounded like running. Yun nga, meron nga. Children, thought I heard you playing. Holy! Ano yun? I just felt an ice cold breeze dart past me, as if a child just ran by. You don't have to be afraid. Pag mga ganong, naramdaman mo na ice cold freeze, ibig sabihin malaking chance na may multong dumaan o tumatabi sa'yo. I'd just like to be your friend. Could you run past me again? Sa pagpasok pa lang ni Ian sa loob ng eskwelahan, ay narinig niya na agad ang mga yabag ng mistulang isang bata na tumatakbo sa pasilyo. At nakuhanan din ng kanyang kamera ang isang puting imahe noong mga sandaling maramdaman niya na may malamig na hangin Ayun na nga, tumampi sa kanya. If there's any children in here, could you move something?
Okay, balibag sa lamesa o Could you upuan. tap on a desk? Could you call out your name? Uy! Yung nagsalita. May ungol pala, may ungol. Hello? I heard somebody out here. Could you yell out again? Uy! Imposible may bata dyan. Abandonado na yan. This is the boys' bathroom. I don't feel too right looking for ghost children in a bathroom, but. Alright, little boy. I'm about to open the door. In 3, 2, 1. Hello? I just heard somebody in here. Nahiya na yun sa'yo. I sure hope you're not using the bathroom. If you are, just tell me to get out. I heard it clear as day in here. Oh God! Uy! Katakot I've already ng creepy. proven that there's nobody in here, so I'm done creeping around in here. Mula sa bahaging ito ay nagumpisa ng makarinig si Iya ng mga tinig ng mistulang isang bata. At Kagaya sabi ko kanina, anong gagawin ng bata dyan? Sa ganyang oras, abandonado yung school, di ba? Mga ganyan, delikado yung mga ganyan pag may bata dyan eh. Siyempre, iba yung nga iniisip, inaano ko din, anong gagawin ng bata dyan, di ba? Kaya yung mga nakikinig niya, dyan pa lang, malaki ang chance na multo na yun. sa kanyang pagpanik sa ikalawang palapag, kung saan di man na nagpaparamdam ang pinansagang prinsipal, ay nakuha na naman niya ito. Hello? Mr. Shadow Man? Are you up here? Ano yung tatawag ng multuhin to? Damn, looking down that hallway is so unnerving. If you're up here, could you make a noise? Uy, Okay, I heard like a thump sound over there. This would have been the principal's office. Mr. Principal, I don't really know what your name is or who you are. baka masungit yung principal, baka My name mahigpit is yan. Ian. I'm just here to visit. Mr. Shadow Man. I heard that. It's like a little scuff. If you're down there, could you make a louder noise? Did you work for the school? Wala pa. I mean, do you actually have any real business being here? Tingnan natin sunod. Baka may makunan na. Oh, ayun no. Sumilip. I can feel your energy right Oh, now. nawala oh. I feel your presence. Mr. Principal, thought I may have heard you in here. If you're in here, could you come towards me? Nako. Holy shit. Sige. Okay, that is terrifying. Tinawag mo eh. Tinawag-tawag mo eh. Papunta, iniyaya mo lumapit sa'yo. Lumalapit sa'yo, bigla kang aayaw, matatakot ka. Tinawag-tawag mo eh. If that was you, could you walk up even closer? I really shouldn't ask things like that. Holy crap, that was like right in the... Nagsisi ka ngayon, nagsisi siya eh. Nakarinig si Iya ng pagkatok mula sa principal's office
pero wala namang kahit ano na naroon. At habang sinusubukan niyang kumuha ng mga litrato, ay wala siyang kamalay-malay na nakuhanan ng kanyang kamera ng mga oras na yon. Ang isang itim na figura na mistulang isang tao na nakasilip sa kanya mula sa auditorium. Si Mr. Matapos ito Shadowman. ay muling nakarinig si Ian ng tunog na nagmumula naman sa auditorium. At sa pagpasok niya dito ay sinubukan niyang kausapin ng di umano'y principal at hilingin na lumapit ito sa kanya. At dito nga ay narinig ni Ian ang mga yabag na mistulang may tao na papalapit sa kanya. Are there any spirits in this room? Ayun, no? Okay. Holy. Could you knock on that desk again? Nahulog. That was for sure this one. Oh my god. Alright, I'm pretty for sure it's you. Could you tap on this desk? This specific desk? Could you tap on it again? Ayun, no? Okay. That Naglalaro ka was ng you. multo. Oh my god. Ano yun? That orb just bolted. Ayun nga, may orb. Okay, I'm gonna follow you. Oh my god! Uy, gumalaw, oh. Oh my god. Gumalaw mag-isa. That desk just moved. Look at that. Ayaw ka palabasin. I can't believe that. I promise I'm not scared of you. You just kind of spooked me a little bit there. I did not expect that. Sa patuloy na paglilibot ni Ian sa loob ng eskwelahan, pumasok siya sa loob ng isang kwarto at nakarinig ng pagkatok sa mga desk. At matapos niyang makita ang isang orb o puting imahe, ay bigla na lang gumalaw ang isa sa mga desk palapit sa pinto. Dahil dito ay napagpasya ni Ian na lumabas muna sandali para magpahinga. Well, I'm outside now. And I saw that there was a Babalik ka little pa? playground over here. So I decided to come out, get some fresh air, and check it out. Okay, that's a little eerie. Baka hangin lang yan. That thing is swinging. Is anybody over here by the monkey bars? Could you climb up them? Uy, may tumawa. Yan ang creepy dyan. No way. Oh, gulat na gulat siya, oh. If you're sitting in that swing set right now, could you make it swing? Okay, that's making me think that wasn't the wind at all. That was a ghostly little girl over there. Tignan natin kung may makikita dito. Oh, ayun! Ayun kagad, oh. Nagpakita na. Habang nasa labas si Ian ay napansin niya na gumagalaw ang isang duyan at nang sinubukan niyang mag-iwan ng kamera na nakatutok dito ay nakuhanan niya ang isang puting imahe na mistulang isang bata na naglakad patungo dito at nagduyan. Na makalipas pa ang ilang minuto ay makikita rin na umalis. Walang kaalam-alam si Ian sa nakuhanan ng kanyang kamera ng mga oras na ito na muling pumasok sa loob ng eskwelahan at sinubukang magtungo sa gymnasium. It's been absolutely roasting Haba nito. in this building all night.
tell me I just caught that on camera. Holy sh**. Look. Oh my god. Dude. Mas mag-isa. Baka yung janitor na yan. Oh my goodness, that one just flew open too now. Oh my god, I'm not gonna lie, I'm actually starting to get a little creeped out here. Alright guys, time to go visit the grumpy janitor. I don't know what the heck that was, but it sounded like a jingling sound. Okay, I gotta go down there right now. Oh my god. Nasa paligid lang Oh yan. my tong God. Ano, Oh my entity. God. Nasa tabi-tabi mo lang yan. Baka pinaglalakon siya eh. It's in that room right there. Okay. Just one step at a time. Just one step at a time. I know you're in here. I just want to communicate. Ano, lumabas. Could you say something? Who's in there? Mr. Baka po ganyan lang Janitor, gagawin yan. why don't you like visitors? Baka po, Do you mind me pagpapagalaw lang visiting? sa susi ang gagawin niya. Baka Hello? po ganun lang gagawin. Yan. Ay, meron nga. Alright, come on. Come on. Okay. It was in this room. Gandahan lang. Uy! Napalayas ka na. Okay. Okay. I heard that. That was clear as day. Habang papunta pa lang si Ian sa gymnasium, ay nakita niya na ang kusang pagbubukas ng mga locker nito. At matapos ito ay nagumpisa na niyang marinig ang tunog na parang may kumakalansing na mga susi. At sinubukan ni Ian na hanapin at sundan ang pinagmumula ng mga tunog na ito. At mula sa isang kwarto sa loob ng gymnasium ay narinig ni Ian ang boses ng isang lalaki na nagpalabas sa kanya. Dito na tinapos ni Ian ang kanyang investigasyon at agad na lumabas ng eskwelahan. Ang galit yung boses eh. He said, "Get out. Get out," he said. Holy shit, I heard that. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Ian ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong eskwelahang ito. Mga multo nga kaya ang nakuhanan ni Ian sa bidyong ito. Kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng bidyong ito at ang iba pang mga investigasyon ni Ian, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel na Midwest Ghost Hunter. Subscribe yun sa channel na yan. Uy, Pinoy! Ang bidyong ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Magnifico. At ayon sa kanyang kwento ay kuha ito sa isang luma at abandonadong bahay na malapit sa kanilang tirahan. At matagal na di umanong usap-usapan sa kanila na ang bahay na ito ay haunted at tinitirhan ng isang white lady. At isang White gabi ay lady. naisipan nga ni Tay tayo Magnifico
na maglakas loob na lumapit at pumasok sa abandonadong bahay. Dala-dala ang kanyang cellphone. Pero bago pa man siya makapasok sa loob nito, ay nakuhanan niya na agad ito. Ay. Natakot yung lugar ha. Ano kayo makukunan? Uy! Ayun oh! Tapos nawala. Mula sa bintana ng bahay ay nakita at nakuhanan ni Magnifico ang pagdaan ng isang babae na may Makakakilabot yun no? Kinikilabutan na ako ah. Ako pa mag-isa dito sa bahay. mahabang itim na buhok at puting kasuotan. At dahil sa sobrang gulat at takot ay agad na niyang tinapos ang video at tumakbo palayo sa nasabing bahay. Proof na yan. Yan ang patibay na ebidensya na totoo yung na may white lady. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na nakatira sa isang probinsya. At kuha ang bidyong ito isang gabi matapos na magtatakpo sa takot ang kanyang anak at mga pamangkin dahil sa di umano'y multo na nakita nila. At dahil ito ang unang beses na nangyari ito, ay napagpasyahan ng ating sender na puntahan ang lugar kung saan ito nakita ng mga bata. Ano kayo makikita? Sa probinsya pa man din. Saan? Ay, ayun nga oh. Nakita mo ba? May silhouette. Oh, Hindi nakita ito ko. ganun kadaling makita. Pero mula sa bahaging ito ay nakita niya ang isang puting imahe. Ayan no. Ayan no, yung silhouette. Sa probinsya pa man din. Usong-uso yung mga ganyan. Pag probinsya talaga. Namistulang isang babae na may makhabang itim na buhok at puting kasuotan. Hindi na siya naglakas loob pa na lapitan pa ito at agad na ring tumakbo dahil sa takot. Miski ako, tatakbo din. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ni Jen Mangalindan na isa sa mga matatagal na nating viewers. At kuha ang bidyong ito sa banyo ng eskwelahan ng kanyang anak nang magbanyo ang isa sa mga estudyante at kinailangan gumamit ng isang cubicle. Pero meron di man ng isang estudyante na nauna sa kanya na gumamit nito. Pero nang halos 10 minuto na di man ito sa loob at hindi ito lumalabas, ay doon na sila nagtaka at sinubukang buksan ng cubicle. At laking gulat nila nang makita nilang wala namang tao na naroon sa loob. Naku po, Pero ito sa muli nilang nakakatakot. paglabas at mapatingin sa bandang ibaba ng cubicle, ay nakita nila ito. Yun lang. Isang pares ng mga paa ng mistulang isang estudyante ang makikita mula sa ibabang bahagi ng cubicle. Pero ayon nga sa kwento ng taong may-ari ng bidyong ito, ay binuksan nila ang cubicle pero wala namang tao na naroon sa loob. Sa akin lang nakakatakot siya pero mas magandang ebidensya pa kung nabidyohan niya mismo yung pagpasok dun sa CR at dun mismo nung pag-check nila sa cubicle. Although siguro baka natatakot din na gawin niya yun. Pero kung halimbawa may kasama siya dito, parehas naman malakas ang loob nila. Siyempre, yun nga, mas magandang ebidensya din na binidyohan niya mismo yung area at pagtingin na wala naman palang tao. Totoo nga kaya mga nakuhanan sa bidyong ito? Mga multo nga kaya ang nakuhanan nila? Mga patunay nga kaya ito na may mga kaluluwang gumagala lang sa paligid natin? Kayo na ang bahalang umusga. Yung creepy. At dito na
Takot yun eh. Pinaka nakakatakot din yung ano, yung una, yung demon in the church. Yung nagaan yung madre. Inisip ko ba kasi balak yun eh. So, yun. Nakatapos tayo. Mag-subscribe kayo dito kay Sir Grips. Supportahan natin siya. Napakaganda ng mga video nito. Saka syempre, subscribe kayo sa aking channel na Master Renz. At pakiclick na ng bell button para lagi tayong magkasama sa panonood. Thank you so much po sa pagsama. Ingat po kayo palagi.